mag-alala. Pag-graduate ko, 3 kurbata ang susunod ko araw-araw. Sige, tigisa tayo magkakapatid. Pero naiyak ako sa kanya, bakit? Hindi niya ako nakita nakakurbata. Kasi bago pa ako makagraduate, namatay siya. He died because he died saving our other brother. Basta may trouble ng kapatid ko, iniligtas niya. Siya ang napatay in the process. Iyang-iyak ako sa kanya kasi bakit? Iyak ako ng iyak nung first day ko sa school, nung ako ay nagturo na. Kasi pagharap ko dun sa salamin, nakita ko, nakasuot ako ng kurbata. At naalala ko yung sinabi niya dati, pagdating ng araw, kaya ka nakakurbata dahil sa akin. Sabi ko, grabe, nagkatotoo lahat ng sinabi ni Kuya Noel. Kaso naiiyak ako sa kanya bakit? Oo, teacher ka, nakakurbata. Pero sa totoo lang, ang teacher, ang wallet namin pag binubuksan mo, parang sibuyas, naluluha ka. Nahiya ako sa kapatid. Bakit? Ang kurbata ko wala Alam niyo po, 2 years ago, umiiyak na naman po ako. Bakit? Kasi sabi ko ganun sa sarili ko, if there's one thing that I can do for Kuya Noel, sana mapaaral ko man lang yung anak niyang naiwan. Because when he died, he had a 5-month-old daughter na hindi siya nakilala. 2 years ago, nag-college yung pamangking ko. Kaso isang semester lang sa UE. Hindi na pa nindigan ng hipag ko na single parent na ipadala sa eskwelahan ng kanyang anak. Alam mo na sabi ko, kasi alam mo, tatay mo, pinaaral ako. Pero hindi kita mapaaral. Bakit? Kasi nga, hindi ko kaya. Kaya sabi ko ganun. 2 years ago, I remember, I was asking God, sabi ko ganun, Lord, turo mo naman sa akin ang daan. Sabihin mo naman sa akin ang dapat kong gawin. Sabi ko ganun. Pero ako, kulit-kulit ko, sumasagot pala ang Diyos. Every time ako nagdadasal. Kaso, minsan lang talaga, dahil hindi open ang utak ko, ang sagot pala ng Diyos paulit-ulit. Alam niyo po kung saan ko narinig ang sagot ng Diyos sa aking dasal? Sa misa. Kasi sa misa, biglang kumanta, You sana, sa ako naman ako nagpipit ko. Lord, tulungan mo ako. You sana, sa kaintaas. Anong ba, nakikinig ka ba? You sana. Tayo na rin, okay. And then, that was a time, ito yung sinasabi ni Ab Carlos, yung deeper why kung bakit mo ito ginagawa. Kaya po, I really strive my best to really do. Talagang sa totoo lang, ang pinakamahirap po talaga yung pagbalik ko dito, nakakahiya. Bakit? Iniwanan na ako ng mga kasabay ko. Lahat sila ay nagbulusukan na, samantalang ako nandito pa rin. Sabi yung gano'n, grabe sa totoo lang, struggle ko po dati. Talagang enthusiasm na ipapakita mo, wala ka pang resulta, di ba? Sa totoo lang, pag sinasabi ko na, alam niyo po, ang rank ko po dito, achiever. Akala nila, pag sinasabi ko achiever, sinasabi ko, personal trait ko. Masipag ka. Sabi ko, dapat doon, maging director ako. Kaya nangyari, ng Thursday, pag silver, grabe, ito na. May $600 na. Yes! Director na, Webes! Kaya nag-post ako sa Facebook ko nun Sabi ko gano'n, talagang dasal ko sa Diyos, pinost ko sa Facebook, nakalagay, Lord, salamat po. Pero Webes pa lang po ngayon May Sabado pa. Baka naman po pwedeng itaas pa. Hindi naman po dahil sa abusado ako. Naniniwala lang po ako na hindi po kayo nagtatalo sa pagpapala. Tama! And indeed, God answered. Pagdating ng Sabado, pak! Grabe! Bronze Director! Talaga, eksakto. 5,000 yung kabila, 4,001. Grabe. At tuwan-tuwa po ako. Bakit? Kasi po, just last week, nakita nga po ng team ko dumating yung ate ko dun sa McDonald's where we were having the presentation. Ano nangyari? Kaya po pumunta dun yung hipag ko. Kasi po ngayon, kahapon, nag-enroll na yung pamangkin. Oh, power! Sabi ko yung Noel natin, pumunta talaga akong simenteryo. Ayan may laman na ang kurbata.
Di ba po? You will, Praise sa totoo God, lang, praise God. money can be, they say, is the source of all evil. Sa totoo lang, kahit ako, theology teacher ako, nababasa mo, parang sinasabi ng Diyos, parang, blessed are the poor, for they will inherit the earth. Di ba? Parang, sabi ko, pero sa totoo lang, I realize that God is never outdone in generosity. Yes. The reason why you are here is because God would like you to be the answer to the prayers of a lot of people. Yes. Our being Christian lies on our being able to make a difference on the lives of people. Sa totoo lang po, totoo yung sinasabi, huwag ang pagyaman hindi nilalagay sa ulo, nilalagay lang ang pera sa bulsa. But always remind yourself that your coming here, your being rich has a purpose. Yes. And that purpose is to make a difference in the lives of people. Yes. Kaya sa totoo lang po ngayon, kahit po medyo kumikita na, maano pa rin po ako, kumakain pa rin ako sa karinderya. Bakit? Sinasabi ko, kasi alam mo, sa karinderya kasi lumalapit yung mga mahihirap, yung mga pulubi. Noong una, pag kumakalabit, ang gagawin mo lang, mabibigyan mo barya. Pero ngayon, pag kumakalabit, sige, kumain ka. Alam ko, membro ka ng sindikato. Pero bata ka pa rin, batang gutom. Pag pinakain kita, baka maisip mo na hindi pa pala nawawala ang mabubuting tao. Yes. It's never too late for me to become a good person myself. I won't be able to do that if I will not have the resources. So God is offering to us this blessing for a purpose, for us to make a difference. If there's one thing that I remember from high school, from my English teacher in high school, it was the poem that he taught us. I don't remember the entire poem anymore, but I do remember certain lines. The title of the poem is The Sum of Life by Henry Wadsworth Longfellow. It says, lives of great men all remind us we must make our lives sublime. And departing, we must leave behind us footprints on the sands of time. Footprints that perhaps another, a forlorn and shipwrecked brother, sailing over life's solemn main, seeing, shall take heart again. Wow! Let us leave our footprints. Yung footprints ng mayaman, grabe. So, sa totoo lang, ang number one kong ginawang resolution, every time I will see a student, hihingi ako ng tawad. Bakit?